mainit na pinag-uusapan at inaabangan na rin ng ating mga kababayan, mga ka-PL, itong di umano'y gagawing pag-aresto kay dating Pangulong Duterte na isinapubliko po ni Trillanes na anya, ayan na, ang warrant of arrest, kasado na, nakahanda na, isi-serve na lang daw. Ha? Sabi ni Trillanes. Ang tanong, kung totoo man itong sinasabi ni Trillanes, mga ka-PL, at usap-usapan na rin ngayon na di umano'y aarestuhin na anumang oras, anumang araw si Tatay Digong, ang tanong, ganun-ganun na lang ba? Ha? Ang tanong, papayag ba si Tatay Digong na basta-basta na lang siya arestuhin sa mga akusasyon sa kanyang wala namang katotohanan tungkol dito sa kanyang drug war noong kanyang administrasyon? Ano ho sa palagay ninyo, mga ka-PL? Para sa akin lang. Akin lang to, ha? May gagawing laro ang chess master. Ha? Alam niyo po kung ano? Sa ngayon, bagamat may idea ho ako, hindi ho natin maaaring sabihin. Pero hayaan niyo po, bago po tayo magtapos sa issue na to, baka mabigyan ko po kayo ng clue. Ganito yan. Si Tatay Digong, hindi niyo po napansin, napakalakas ng loob niyang sabihin, sa napakaraming tao, may mga media, may mga vlogger na napakadaling kumalat yung mga sinasabi niya ng di umano si Mr. Marcos ay bangag. Ha? Bangag noon, bangag pa rin hanggang ngayon. Bakit niya kaya nasabi yan? Ang tanong, hindi kaya isa sa mga alas niya yan, mga ka-PL? At nabanggit niya pa na kapag mahawakan niya di umano ang narco list ay isa sa publiko niya. Nakakalimutan na yata nila, mga ka-PL, ang pulboronic video. Ayan, wala nang clue-clue. Diretso na to. Ha? Para sa akin lang, imposible na walang hawak si Tatay Digong na pulboronic video. Ano sa palagay ninyo, mga ka-PL? Lalabas kaya yung video na yan sa oras na maaresto na si Tatay Digong? Ngayon, kung totoo man yung pulboronic video na yan at lumabas na nga, napanood na ng sambayanang Pilipino, anong mangyayari sa bansa? At higit sa lahat, ano ang mangyayari sa sitting president, mga ka-PL? Ang taong bayan, syempre, magugulat. Lahat tayo. Ha? Totoo pala talaga ito? Kung totoo man, ha? Hindi ko po sinasabing totoo. 100%, napapag-usapan Di ba? At bakit nasabi naman din ni Tatay Digong na bangag noon, bangag pa rin ngayon? Sigurado ako, mga ka-PL, marami pang hawak yan na alas si Tatay Digong. Malakas ang loob Di ba? Halimbawa kayo, sabihin nyo sa isang tao, uy, yung mister mo nakita ko. May kasamang iba. Siyempre, hahanapan ka ng picture man lang, video man lang, nung babaeng pinagsabihan mo. Hindi, patingin nga ng picture, video. Sige, sasabihin ko, pero sa isang kondisyon. Di ba? May mga kondisyones yan
hindi natin alam kung ano. O ngayon, naibigay na yung kondisyon. O ito yung picture. Ito yung video. Video ha? Talagang hindi edited. Video talaga. Yung picture, madaling i-edit yan eh. Yan ang nakakatakot ngayon dyan. Kaya, ang hamon ko sa kanila, mga ka-PL, pwede ba? Arestuhin nyo na si Tatay Digong. Masaya to, mga ka-PL. Ha? Sobrang saya nito. Maraming magugulat. May iba na nagsasabi na sana naman wag namang arestuhin si Tatay Digong. Pero may iba rin na nagsasabi na sige na, subukan yung arestuhin ng magkaalaman. Yan. Kaya nga hamon ko sa kanila eh. Ang tagal naman ng warrant na yan. Kung nariyan na, bakit hindi pa iserve yan? Dalhin na ninyo sa matanda. Napakaraming pa ninyong mga cheche boreche. Pinapunta pa si Browner dito sa Davao para buwagin ang Task Force Davao di umano. Kung nagdala na kayo ng sangkaterbang huhuli sa kanya kasama na kanyang warrant of arrest, hindi sana na nadala na kung saan man dalhin dapat si Tatay Digong, nasa mga kamay nyo na. Diba? Bakit puro lang kayo pa-cute dyan sa warrant of arrest ninyo? Ilabas nyo na. Nang magkaalaman na. Imposible na walang gagawing laro. Ang chess master, mga ka-PL, itaga niyo po yan sa bato. Kaabang-abang, di ba? Ayos! Dito na po tayo sa pangalawang pag-usapan natin. Itong katanungan ng isang Facebook page, mga ka-PL, na nagngangalang Istorya Mindanao. Ayan, Mindanawan. Ang tanong niya po ay ganire. Ayan Pabor ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Nagtatanong lang ha. Itong Istorya Mindanao ha. Hindi po sila nanghihikayat na tara, magkaisa tayo. Sama-sama nating isulong, ipanawagan na ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. Walang ganon. Nililinaw ko lang. Nagtatanong lang. Ayan maliwanag, may question mark. Ito po ang nabasa ko. Ang sabi, ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte 1st District Representative Congressman Pantaleon Alvarez, panahon na para isulong ang pagiging independent ng Mindanao sa Pilipinas. Seryosong usapin ito, mga PL. Sabi panahon na no? Hindi naman sinabing baka sa susunod na administrasyon na lang. Ngayon natin ito lakarin, trabahuin, pero sa susunod na administrasyon, tsaka pa ito mangyari, walang ganun. Ora mismo. Ito pa. Batay sa kanila, mabagal ang pag-unlad ng Mindanao dahil sa gulo na kinasangkutan ng mga liderato na nagtatrabaho para sa Imperial Manila. Dagdag pa nito, hindi umano pantay-pantay ang turing ng Estado sa bawat rehiyon nito, lalo na sa mga rehiyon na matatagpuan sa Mindanao. Nagtampo ang karamihang mga taga Mindanao. Isa na rin po ako dyan, mga ka-PL. Nagtatampo at higit sa lahat na dismaya dito sa ibinoto natin. Maswerte na iboto pa natin. Ayan, nakaupo ngayon sa Malacanang, pero nadismaya tayo.
Kaya tayo ngayon nagkakaganito. Hindi naman tayo kalaban nila, kundi kung may question lang sa mga kakulangan at mga maling ginagawa nila. Yon. Ang tanong nga, uulitin ko, pabor ka ba na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Yun lang man po mga ka-PL. Nagtatanong lang naman po kami. O, sa mga taga Luzon, Visayas at Mindanao na nakapanood ng bidyong ito, paki-comment lang po. Maraming salamat. Hanggang dito lang. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.